Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Knight of Swords. Ayan. So, parang meron ditong ipaglalaban kayo, no? Baka meron kayong opinion na gusto ninyong i-push. Parang siguro meron ditong tensyonadong sitwasyon na kailangan ninyong puntahan or i-approach. Maaaring kailangan mo ditong depensahan, ang stand mo regarding something. Parang ganun. Yung papairalin mo dito yung inyong conviction. Yung ganun, no? So, good luck sa iyo dyan. Maraming discussion siguro, may mga pag-uusap na kailangan mangyari dito, negotiations, mga ganon. Three of Pentacles, ayan, so this is teamwork. So siguro kung ano man itong sitwasyon na to na kailangan mong harapin, kailangan mong depensahan, baka opinion mo yun, kailangan mong depensahan, or baka stand mo regarding something, no, na related sa trabaho. So pwedeng ano yan, pwedeng sa trabaho related, baka meron kayong pinipitch, no, na project or proposal at kailangan mo tong depensahan, kailangan mong panindigan, kumbaga. And with the Three of Pentacles energy, merong susuporta sa'yo dito, meron din magpupush, no, tutulungan kang i-push kung ano man yung opinion mo, kung ano man yung stand mo, may katulong ka rito, no, na maaring makikipaglaban din kasama mo. Meron din ditong makikipag-cooperate sa iyo, no, sa kung anong gusto mo, sasabayan ka, nag-a-agree siguro to sa pinaninindigan ninyo na dahilan yung ganon, no, so that is good. What else? We have Page of Pentacles. Ayan. So, may mga balita, no? May mga news, information, pero maaring mga ano to mga opportunities, no? Yung mga balitang ito, could be opportunities, offers na pwedeng related, no, sa pagkakaperahan. Pwedeng related sa opportunity for a new job or additional job, opportunity na pwede ninyong pagkaperahan, no? Pwede rin dito na baka merong mga career or business opportunities na dadating. What else? We have strength. Ayan, physical strength or inner strength, no? Siguro both kailangan ninyo sa ngayon, pero more on with the Knight of Swords na pinapakita sa akin ng guides ko ito, na paglabas ni strength, pinakita agad sa akin ng Knight of Swords. So, pwedeng kailangan ninyo rito na magpakatatag, no? Tibayan ninyo ang inyong loob sa pagharap sa sitwasyon na ito. Kasi maaaring matindi, no? Dito ang kailangan mong pagdepensa na gagawin sa kung ano man ang opinion mo or kung ano yung pinaninindigan mo rito, no? Or kung ano man ang inyong pinaglalaban dyan, no? Sa inyong trabaho. So, you may need, no? You may need to fight for it talaga, no? Na dapat buo ang inyong loob para ma-convince mo yung mga tao, no? Sa paligid ninyo, lalo-lalo na yung boss ninyo, mga katrabaho mo, yung gano'n. So, what else? We have Fortune's Wheel, Capricorn. Napakaganda. Napakaswerte ninyo, no? This is good luck and good fortune on your side. So, siswertehin kayo rito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. So, which is good. Pwedeng siswertehin kayo dito pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, sa career, sa negosyo, relationship, anything, no, na mga pinagkakaabalahan ninyo or inaasikaso ninyo, maaaring nandito na yung breakthrough at kayo siswertehin na. Pwede rin na yung siswertehin kayo dito sa ipinaglalaban ninyo, no? Kung ano man itong kakaharapin ninyo dyan, ipaglalaban dyan, so pwedeng siswertehin kayo dyan at pwedeng makuha ninyo yan, no? So, good luck sa'yo dyan. What else?
we have the wall, obstacles. Ayan. So, maybe isa na to, yung pangyayaring yan. Tensyonado siguro yan eh, no? So, maaaring yan ay yung obstacles or isa sa mga obstacle na pinagdadaanan ninyo sa ngayon. Pero kung nakikita niyo yung card, maganda, 'di ba? Maganda na yung papupuntahan ng energy na to. Kasi ito yung mga obstacles na yan, napapaligiran kayo ng black background dito sa card. Ayun yun yung mga pinoproblema ninyo, no? Pero sa gitna, 'di ba? Merong butas, merong keyhole, no? Pasukan nito ng susi. And this is good. This is very promising kasi may liwanag ng na sumisilip, 'di ba? At unti-unti may mga parts na dito ng card na tinatamaan ng butas wherein nagliliwanag na. So the light is shedding, 'di ba? On some parts of your kung ano man ang pinoproblema ninyo ngayon. Ibig sabihin, unti-unti nahahanap nyo na siguro or nalilinawan na ang inyong kaisipan at malapit mo na tong masolve kung ano man ang problema dito. Kung ano man ang obstacle na pinagdadaanan ninyo rito, malapit nyo na yung masolusyonan, mahanapan ng way out kasi sumisilip na yung liwanag. So there is hope. There's hope there na one day soon, mahahanap mo na, you would be able to get around these obstacles or kung ano man ang problematic situation na ito. Okay? So, we have reconciliations. Ayan. So, merong pagbabate. Meron ditong reconciliation na magaganap between you and another person. Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, pwedeng, since marami to, no, reconciliations. So, pwedeng hindi lang isang tao rito ang makakabati ninyo, kundi marami, no? Could be marami. Could be related to this, no? Kung sino dyan yung mga nakadiskusyon ninyo, kung yung mga nakakaaway ninyo dyan, mga nakaka-disagree ninyo, so pwede, no, na magkausap-usap na kayo at mag-reconcile kayo. Magkaayos kayo, magkabate, ma-patch up kung ano man ang hindi ninyo pinagkakaintindihan. We have empty well. Ayan, it's time to replenish. Okay? So, siguro din, dito na papasok yung inyong strength, no? Yung physical strength ninyo. Kailangan na ninyong mabawi. Kailangan na ninyong mag-recharge. So, it is important for you to replenish that empty well. Kasi otherwise, diba, kung hindi ninyo aasikasuhin, hindi kayo babawi sa katawan ninyo, kawawa naman kayo, hindi ba? Hindi ninyo magagawa, mape-perform yung mga obligasyon, responsibilidad ninyo if you don't have that physical strength, diba? To be able to perform kung ano yung mga kailangan ninyong gawin, diba? Kaya, importante, no, na bumawi kayo sa katawan ninyo. Kung pagod, pagpahinga yan, diba? Kailangan ninyo na mag-recharge. Kailangan ninyo na mag-rejuvenate, mag-recuperate, 'di ba? Para na magkaroon kayo or ma-regain ninyo muli ang inyong lakas. Okay? So, what else? All that glitters. Ayan. So, this is a reminder para sa'yo na hindi lahat ng makinang ay gold. Okay? Hindi lahat ng kumikinang ay talagang totoong ginto. Kaya kailangan na kilalanin pa ninyong mabuti, mag-research pa kayong mabuti, di ba? Katulad lang din yan ng tao, di ba? Hindi lahat ng nakangiti sa'yo talagang totoong masaya siya, natutuwa siya, di ba? Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay talagang mabait, ay talagang maganda ang intention sa'yo, diba? Kaya ganon, hindi lahat ng nakikita ninyo sa surface ay kailangan talagang paniwalaan na ninyo as it is. Kasi kadalasan, hindi yun ang lahat-lahat about that. Hindi yun ang lahat-lahat na nilalaman ng isang oportunidad, or hindi lahat-lahat na nakikita ninyo sa physical appearance ng tao, yun na yun siya, yun na nagde-define sa kanya, hindi, no?
Kaya hindi lahat ng nakikita natin sa surface, yun na yun. Kaya kailangan nating i-discover pa, kailangan pang mag-research, kailangan pang magtanong-tanong, kailangan pa na mag-dig deeper ka into something na para mas malaman mo ang truth ng bagay na yan. We have here and now. Yan. Paalala din ito na ito yung mas pinakamahalaga, no, sa lahat ng panahon ang ngayon. No? Hindi yung nakaraan kasi tapos na yon. That's behind us. Wala na tayong magagawa sa kung ano man ang mga nangyari dyan. Sa future, wala din naman tayong control over that. Hindi natin alam, hindi natin sigurado kung ano ang paparating. Kaya, ang mas pinakamahalagang pagtuunan natin ng pansanaya ngayon. We need to focus on the here and now. Dito tayo magbigay ng oras, panahon at atensyon sa kung ano ang nangyayari sa ngayon. Kasi ito yung mas mahalaga. Okay? What else? We have fork in the road. Okay? So, maaaring ang iba sa inyo dito, nasa gitna ng pagdedesisyon. Maybe you are in the middle of making a decision and you can't make a decision yet kasi siguro nalilito ka pa, naguguluhan ka pa, hindi mo ma-figure out kung ano yung tama, kung ano ang dapat na maging decision ninyo. Kaya, kailangang pag-isipan mabuti, tune into your intuition so that you'd be able also to listen to the guidance of the divine universe. Kasi when you allow your intuition to be your guide, lagi at lagi kang dadalhin yan sa tama, no? Sa tamang direksyon, sa tamang desisyon. We have not for you. Okay? Maaaring merong mga bagay dito na hindi nangyayari according to your will. Hindi nag-come to fruition. May mga bagay or plano siguro kayo na hindi mo nakuha, hindi natupad, hindi nag-materialize. It's simply because it's not for you. Kasi otherwise, kung napunta yan sa'yo, or otherwise, kung para yan sa'yo, mapupunta sa'yo. 'Di ba? Pero the fact na hindi nangyari, hindi dumating sa inaasahan mo, edi malamang hindi yan talaga para sa iyo. And there is something, no, na inihahanda ang universe para sa iyo. Ganun naman 'yon. 'Di ba? The divine universe is preparing what is best for us. 'Yun ang lagi niyang inilalaan para sa atin, kung anong makakabuti para sa atin, kung anong best para sa atin. At kung ano man ito na hindi dumating, hindi nangyari, hindi napunta sa'yo, hindi yan makakabuti para sa'yo. Hindi yan ang best para sa'yo. Kaya idinina yan sa'yo ng universe. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.